Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah tafsir at tinatalakay na natin yung mga sinabi ni Ibnul Qayyim rahimahullah na 10 mga natatanging hindi pala, si Imam Al-Qurtubi 10 mahimalang katangian ng Quran. At ngayon inshallah al-wafa'u bil wa'ad, yung pagkakatupad sa mga naipangako sa Quran. Al-mudrak bil husni fil ayan, at ito yung mga ipinangako sa Quran o mga propesiya na maaring makita o masaksihan ng mga mata. Fi kulli ma wa'adallahu subhanahu, sa lahat ng mga ipinangako ni Allah. Wayun kasam, at maaring mahati ang mga ito. Una, ila akbarihi al-mutlaqa, doon sa mga pangkalahatan na ipinangako ni Allah. Kawa'dihi binasri Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Halimbawa, yung pagtatagumpay ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumbaga general na ito, given na ito, na magtatagumpay talaga si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang kahuli-hulihang propeta. Na hindi katulad ng mga naunang mga propeta, maaring hindi sila magtatagumpay doon sa kanilang mga gawain. Mismong si Musa alaihi salam, hindi siya nakapasok ng Palestine. Namatay siya sa labas na ng Palestine, hindi siya nakapasok. Dahil na rin sa katigasan ng ulo ng mga Hudyo. So si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nagtagumpay siya. At syempre meron pang ibang mga propeta, halimbawa, na hindi man natin masasabing kumbaga, pumalpak, hindi nang ibig sabihin nun. Ang ibig sabihin ng hindi nila pagtatagumpay, yung kumbaga hindi natupad yung kanilang kagustuhan. Siyempre, ayon yun sa pagtatakda ni Allah. So, si Musa alaihi salam, hindi siya nakapasok ng Palestine. Si Zakaria, pinatay ng mga Hudyo. Si Yahya, yung anak ni Zakaria, ganun din. Pinatay ng mga Romano sa pakikipagsabuatan din ng mga Hudyo. At hindi kabilang sa mga propesiya sa Quran, wa ikhrajul ladina akhrajuhu min watanihi, yung pagpapalayas doon sa siyang mga nagpalayas kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang tinutukoy dito, yung mga nagdulot na umalis siya ng Makkah. At lahat sila ay, ang mga pinuno nila namatay sa Badar, at ang mga hindi namatay, nagmuslim. Kabilang dito sina Suhail bin Amr, Abu Sufyan, lahat sila ng mga pinuno ng Quraysh kalaunan ay nagmuslim. At ganyan din, wa ila muqayyadi bisyartin, at kabilang sa mga propesiya na nababanggit sa Quran ay yaong mga propesiya na mayroong mga tukoy na mga kondisyon. Halimbawa, sinabi dito, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Sino man ang manalig kay Allah, si Allah ay sapat na para sa kanya. So ito, kanina tukoy na pangkalahatan na propesiya. Pero dito, yung pangalawang uri, merong kondisyon. At kung tutuparin ng tao ang kondisyon na ito, tiyak inshallah ang resulta nito. Na dito tinukoy ang kondisyon, ang pananalig kay Allah, at ang magiging resulta nito inshallah, magiging sapat si Allah para sa kanya. Ano man ang kahinatnan,
Maaring siya ay mabibigo o maaring siya ay magtatagumpay. Ngayon din sinabi ni Allah, sa mabinanggit yun. Yung kanina sa Suratul Talaq, chapter 65 verse 3, وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. At yung sumunod na ayah, وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. Sino mang katakutan niya si Allah, ibibigyan siya ni Allah ng daan palabas sa kanyang mga suliranin. Nababanggit yung Suratul Taghabun, chapter 64 verse 11. Yun din sinabi ni Allah, in yakun minkum ishruna sabiruna yaglibuna mi'atain. Na kung kabilang sa inyo ang 20 na mga sundalo na matiisin, magagawa nilang matalo ang 200 na mga kalabang sundalo. So ito ay sa Suratul Anfal, verse 65, chapter 8, verse 65. So inaunang dalawa, so meron siyang kondisyon at kumatupad ang kondisyon ay merong resulta na mabuti. Pero yung pangatlo, specifically actually nangyayari ito sa mga sahaba, sa iba't ibang mga pagkakataon, halimbawa doon sa mga panahon na ni Abu Bakar at Umar bin Khattab radiyallahu anhu, ang mga nakakaharap ni Khalid bin al-Walid, talagang mas marami kaysa sa kanila. So dito, di ba, kung meron daw 20 na matiisin na sahaba, kaya nilang matalo yung 200. So 1:10. Yung isang sahaba, kaya niyang tumalo ng 10 kalaban. At sa mga labanan, nangyari talaga na malaki yung pinagkaiba ng bilang ng mga Muslim sa mga kalaban. Halimbawa na lang doon sa labanan sa Mu'tah, sa Jordan, na yung first time nga naging general ni Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu. Buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam noon. Yung Mu'tah, nangyari yun bago yung Fathu Makkah. O pagkatapos ng Fathu Makkah ng kaunti lang. 3,000 sila ng mga Muslim at yung kalaban nila, sa sinasabi ng ibang mga historian, ang pinakamataas na estimate, 200,000 na kalaban. Mga Romano, tsaka yung mga Kristiyano na mga Arabo, nagsama-sama sila. Pero syempre, hindi naman yung sabay-sabay na nakaharap ng mga Muslim. Kumbaga, 200,000 yung lahat-lahat, na yung iba, syempre, nakareserba, at hindi naman yung sabay-sabay na lulusob. So kung titingnan natin, 3,000 sa 200,000, so mahigit 60. 1:60 ang ratio nila. Pero nga, doon sa Mu'tah, alhamdulillah, so nga namatay ang 3 unang itinalaga doon na mga pinuno. Namatay si Zayd bin Haritha, si Abdullah bin Rawaha, at si Ja'far bin Abi Talib, at si Khalid bin al-Walid nang siya na yung namuno sa mga Muslim, nagawa niyang maitakas ang mga Muslim at hindi sila napatay lahat doon sa Mu'tah. At nakabalik ang karamihan sa kanila sa Madina, alhamdulillah. So nga itong mga propesiya na ito, kabilang dito, ito na nga itong number 7, tungkol naman ito sa mga bagay-bagay na nalilingid. Yung kanina, hayag, kumbaga. At yung number 7, وَمِنْهَا الْإِخْبَارُ عَنِ الْمُغَيِّبَاتِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ الَّتِي لَا يَتَّلِئُ عَلَيْهَا إِلَّا بِالْوَحْيِ. Yung mga propesiya daw tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap na hindi malalaman ni numan liban na lamang sa pamagitan ng revelasyon. Sa pamagitan ng revelasyon. فَمِنْ ذَلِكَ مَا وَعَدَ اللَّهُ نَبِيَّهُ عَلَيْهِ السَّلَامَ أَنَّهُ سَيُظْهِرُ دِينَهُ عَلَى الْأَدْيَانِ. Kabilang dito siyempre yung sinabi ni Allah na ang relihiyon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay mangingibabaw sa lahat ng iba pang mga relihiyon. Di ba nabanggit na to kanina? Actually magkaiba.
Yung kaninang nababanggit, pagtatagumpay mismo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya lang. Pero dito, ang pagtatagumpay ng relihiyon at maaring ito ay mangyayari kahit sa mga panahon na patay na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At yun ngayon nangyari. Nung buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang napagtagumpayan nila syempre yung pagkakabawi sa Makkah, at ito ay naging para lamang kay Allah. Pero nung namatay si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang mga Khulafa'ur Rashidun, alhamdulillah, napangibabaw nila ang Islam sa iba pang mga relihiyon. Specifically, laban sa mga Hudyo, na natalo nila ang mga Hudyo kahit saan man. Actually, buhay pa si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, natalo nila yung mga Hudyo at napalayas sila. Hanggang doon sa Khaybar, pinaalis doon yung mga Hudyo. Yung Banu Nadir, na galing doon sa Madina, lumipat sila ng Khaybar, at dahil hindi sila tumitigil sa pamiminsala sa mga Muslim, sinalakay na rin sila doon sa Khaybar at pinalayas din sila doon. At yun nga, kabilang sila doon sa mga nabanggit kanina na kumbaga natalo ng mga Muslim o kumbaga pagtatagumpay o napagtagumpayan ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pero dito sa pangalawa, mustakbal, ibig sabihin panahon na wala na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero napagtagumpayan ng mga Muslim ang iba pang mga relihiyon, ang mga Hudyo, ang Kristyanismo sa pagkatalo nila sa Roman Empire sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, at ang Persian Empire natalo rin nila sa panahon ni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. At actually sabay na dinigma ng mga Muslim ang Roman Empire at ang Persian Empire. Sabay nilang ginera. At meron pang ang pagkakataon na si Khalid bin al-Walid kailangan niyang magmadali na maglakbay mula sa Iraq papunta ng Syria. Kaya ang ginawa nila, sa disyerto na sila dumaan. Kasi kung dadaan sila sa mga kalsada, iikot pa sila, tas maaring matatagalan sila kasi may madadaanan sila ng mga checkpoint ng kalaban, mga kampo ng kalaban. So sa gitna talaga sila ng disyerto, dumaan. At ginawa nila, talagang plinano nila yung pagtawid sa disyerto na kumbaga naghanap sila ng mauhusay na mga guide sa disyerto. Kasi kahit sa disyerto, maaaring meron kang makukuhang tubig. At meron silang nakuhang guide na alhamdulillah yung tinuturo niyang pagkukunan ng tubig sa gitna ng disyerto ay natagpuan pa nila. At ganyan din yung mga daladala nilang kabayo at kamelyo, talagang plinano na nila ng ilan doon ay kakatayin nila habang naglalakbay. Halimbawa yung mga kamelyo nila, pinainom ng maraming tubig yun. Tapos nasa gitna na sila ng disyerto, yung karne nun, kakainin nila. At yung anumang tubig na nasa tiyan nito o doon sa anumang taba nito sa katawan, pinakain naman nila sa kanilang mga hayop para sila ay makatawid doon sa disyerto. Nagulat yung mga Romano na biglang lumitaw doon si Khalid bin al-Walid radhiyallahu anhu at na-reinforce niya sina Abu Ubaidah, Amir bin al-Jarrah. So nagtagumpay ang mga Muslim pagkatapos si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa lahat ng relihiyon. Hindi lamang sa pangangaral, bagkus ay ibig sabihin na natalo o na-annihilate ng mga Muslim ang mga relihiyon na ito sa maraming mga lugar at nanggibabaw ang mga Muslim. At hindi lang sa Middle East. Sa mga lumipas pang mga panahon, sa mga darating pang mga panahon, ang mga Muslim makakarating ng North Africa, ang mga Muslim nakarating ng Espanya, ang mga Muslim nakarating ng yung Anatolian Peninsula, yung Turkey ngayon. At yung Ottoman Empire, nung kapanahunan nila, nag-expand hanggang sa actually nasakop ng Ottoman Empire, kahit yung Greece, nasakop nila. Nasakop ng Ottoman Empire ang Greece, hanggang Hungary, nasakop nila. Yung mas nauna pa doon, yung panahon ng mga ng mga Moors doon sa Spain, halos masakop na nila yung France, pero natalo sila doon sa
tours. So malapit na yung kumbaga malapit na yung halos mapaligiran na nila yung yung Mediterranean Sea. Na kung ano ang nasakop ng mga Romano nung unang panahon, halos nasakop na yun ng mga Muslim. At ang ibabaw ang mga Muslim sa lugar na yun, sa mga lugar na yun sa mahabang panahon. Siyempre nakarating din ng mga Muslim sa Iraq. Yun nga, pagkat nang natalo yung Persian Empire, naging Muslim na yun. Nakarating ang mga Muslim sa Afghanistan, nakarating ang mga Muslim sa India, nakarating ang mga Muslim sa China, dito sa Southeast Asia, sa buong mundo. Nakarating ang mga Muslim at sa mahabang panahon ay nangibabaw ang mga Muslim, alhamdulillah. At yun ay katuparan ng pangingibabaw ng relihiyon na ito. At syempre, nakatitiyak si Allah sa pagkakasabi doon na ito ay tiyak na mangyayari dahil si Allah siya ang tagapamahala sa lahat ng mga mangyayari. Kaya nga, yung anumang aakda ng tao, iaakda ng tao, sasabihin niya, nakagawa siya ng isang katulad ng Quran, tapos nagawa niya na kapag ito ay binasa, kasing tunog ng Quran o tono ng Quran, hindi sapat yun. Dapat yung kanilang akda ay katulad ng kahit dito man lang sa 10 mahimalang katangian ng Quran. Dapat ito ay naglalaman ng mga propesiya na natutupad sa kasalukuyan at matutupad sa hinaharap. Na nga meron ako napakinggan na yung peking Quran talaga, yung tono niya parang Quran. Pero kung pakikinggan mo yung recitation niya, ang laman ng recitation niya tungkol sa mga prutas, saging, pakwan, pero tunog Quran pag binasa. So walang saysay yun. Kasi ang pagkakasabi ni Allah, fa'tu bi suratin min mithlihi, magpalabas kayo ng kahit isang kabanata lamang ng katulad ng kabanata ng Quran, dapat lahat ng katangian ng Quran ay meron ang Quran na kanilang ipapalabas. Hindi tunog Quran lang. Kung nonsense lang din naman yung laman ng kanilang Quran na inimbento, hindi yun nakakatupad sa hamon ni Allah. Alhamdulillah. So napakaraming mga iba pang mga mahimalang mga katangian ang Quran, inshallah. Matatalakay natin ito isa-isa pa kasi pang-7 pa lang yung natatalakay natin. Pero sa susunod, babalikan pa natin yung iba pang mga propesiya na nababanggit sa Quran. At siguro dito, masisingit natin dito yung I'jazul Ilmi, yung mga scientific miracles ng Quran. Kasi may mga bagay na ngayon lamang natuklasan, pero nababanggit na siya ng malinaw at detalyado sa Quran. Halimbawa yung pagkakabuo ng baby sa sinapupunan at iba pang bagay. Nakita niyo yung libro na yung Brief Illustrated Guide to Islam, alam niyo yun? So meron doon sa mga naunang pahina. Nakita mo yan, Ahmad? Ikaw, Khalid, nakita. Colored yan na libro. Marami dyan, di ba? Nababa niyo na ba yung lahat ng libro dyan? Nandun na? O meron dun. Pagkano basahin niyo yun, meron dun sa mga naunang bahagi niya yung tungkol doon. Actually, nung hindi pa ako Muslim, yun nga, yung Maranaw na nagdaawa sa akin, pinahiram sa akin yung libro niya na yun. May libro siyang ganun eh. Binili pa niya yun. Wala pang libre nun. Yung mga ganong libro, binibili. Kano ba yung bili niyo? Mahigit 100 pesos pa yata yun eh. 2004 niya yun nabili. Pinahiram niya sa akin. Tapos yung nabasa ko talaga, talagang nagustuhan ko yung libro, nagustuhan ko yung Islam. Nag-Muslim ako nung panahon na yun. Alhamdulillah. Ngayon, libre na yung libro. So, pag kami makita ko yung libro, inshallah, pahalagahan nyo, inshallah. Huwag nyo lang ako kulitin. Itong kagabi pa rin. Hanapin ko pa kasi, hindi ko maalala saan ko nailagay kung English yun, yung may English din na ganun. O Arabic kung kailangan nyo. Sige, inshallah. Sige, padala ko na din, inshallah. Huwag lang kayo mangulit, masakit sa ulo eh. Kagabi pa ako kinukulit eh. Alhamdulillah. So, tutuloy natin ito, inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.